Good day po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, ito po, sama-sama po nating kakaharapin itong taong 2025. Ayan, so taong 2024, marami po akong naging karanasan po sa pag-aalaga ko ng pabo. Kasi nagsisimula na po ako noon na mag-alaga ng hybrid. And then, nagsimula na rin ako noon ng sisiw ng broad-breasted. So ngayon, mga panibagong karanasan na naman yung aking kinakaharap na tiyak ko po na ayun, marami kasing nakasubaybay sa akin na mga nagsisimula po sa pag-alaga ng pabo. Yung iba ay kasi simula pa lang siguro, or yung iba baka makita ninyo ang video na ito po yung isang dahilan kung bakit magustuhan nyo pong mag-alaga ng pabo. Ganun pa man, salamat po sa Diyos mga kapatid, dahil nakikita ko po ngayon ang market po ng pabo dito sa Pilipinas is, ayan, unti-unti na pong lumakas mga kapatid. Sa katunayan nga, sa taong 2024, December 2024, Pasko pa lamang po, sold out na po yung aking mga pang-out na mga pangkatay na pabo. So, indication po yon o indicator po yon na nakikita ko na malakas na po yung market ng pabo. So, ngayon, may problema po ako dito na kinakaharap sa aking mga pabo. Ayan yung aking barako, si Joro. So, ayan. So, reality po talaga ito. Alam ko po kahit sino, lalo na kung mag-aalaga na po kayo ng upgraded, hybrid at saka broad-breasted, reality po itong makikita natin na problema. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go. Bali, ito na lamang po yung natira kong mga pabo sa ngayon mga kapatid. Ito po yung broad-breasted ko po. May tatlo po akong inahin dito, isang lalaki. Yan, papangalanan ko po yung Whitebird. Whitebird yung kanyang pangalan. Tapos, tatlo kasi itong babae. Ayun nga, yung isa is nakikita ko po na naglilimlim na po siya. Tapos na po siguro yung clock niya. And then, dito naman, bala ko kasi yung isa niya mga kapatid is ibabangga ko doon sa black bronze, yung si Blackbird na lalaki. Malaki kasi yun eh. So, may nakita kasi ako na may nagbangga po ng white Nicholas sa black bronze. Yung pintik-pintik yung kanyang kulay. Magkahalo yung white at saka black. Maganda po. Parang katulad ng logo ng yang nasa All About Turkey in the Philippines na grupo natin. Yan po yung magiging parang hitsura niyan. So, mag-try ako niyan, loobin ng Diyos. Yun siguro naglilimlim na yung nasa bandang unahan. Yun po yung aking ipaparis doon. So ipapakita ko sa inyo. Ito kasi yung dito nung nakaraang araw mga kapatid, may nilagay po ako ditong hybrid. Ayan, naisip ko lang hindi na lang ako magpapalabas ng semi-pure. So pure na lang yung aking ilalabas. Yan po yon si Blackbird. Tapos ito yung isa kong black bronze na broad-breasted. So ayun, naisip ko mga kapatid, aywan ko lang, pakibigay na lang po kung ano po yung maganda kayang gawin. Kukunin ko yung isang white doon para dalawang babae yung magiging paris nito, white at saka itong black. Iwan ko lang. Pero yun po yung pag-isip-isip ko na gagawin ko. Ibabangga ko dito yung isang white na Nicholas dito kay Blackbird. Naglagay ako dito nung nakaraan ng tatlong inahin. Yung pinakaunang inahin ko po na mga hybrid. Yun po yung nilagay ko dito. Pero naisip ko, baka mas sobrang dami na yung aking tawag dito. Sisiw na pag iba-ibahin ng kulungan. Naisip ko na lang na ito na lang. Magpapalabas na lang ako ng purong broad-breasted. Magbangga lang ako ng isang white dito sa bronze. Subukan ko yung kalalabasan. Tapos ito sila. Yun po yung naisip ko. Tapos dito sa kabila, ito po yung aking mga bourbon red mga kapatid. Ayan. Tapos dito, may apat dito na tapos na po silang mangitlog. Ayan. Tapos na po silang mangitlog. Kaya naglilimlim na sa labas kaya nilabas ko. So balik po tayo dito mga kapatid. Ito po yung problema na posible po natin kakaharapin talaga. Alam ko po, iwan ko lang. Dahil nakikita ko
marami sigurong gagaya sa akin na ipo-pull out lahat yung native nilang alagang pabo. Kasi yun po yung aking ginawa eh. So ngayon, hybrid na lang po itong natira sa akin. Yung nagiging anak nito is ito po yung mga upgraded. Ito po yung magiging problema mga kapatid. Ito, nararanasan naman natin ito kahit sa local turkey. Pero hindi masyadong marami talaga. Pero dito sa hybrid, nang nilabas ko na po si Juro dito, kumbaga, itong mga kinakastahan yung ibang inahin dito is mga anak niya lang po. Ayan, mga anak niya yung kanyang kinakastahan. Yung iba nito is nakatry na mag-itlog. Kaya lang nagkakasira pa rin yung kanilang likod yan, oh. Yan, sira ang likod niyan. Ayun, sira yan. Bagsak yung pakpak. Nandito pa sa itong bungi. Galing ito doon sa nilalagyan ko kung saan naglilimlim na po sila. Inilabas ko ito kahapon pero sira yung likod. Kasi ilalim mahirap. Ayan, sira ang likod niyan mga kapatid. May sugat yan sa likod. Ito pa, itong nandito yung tatlo. Ayan Ayan ebidensya Ayan. Wasak yung likod. Ito, wasak rin siguro ito. Ayan, laglag ang pakpak. Basta laglag yung pakpak. Tingnan natin. Basta laglag ang pakpak. Hindi. Ayos pa to. Ayun lang, iwan ko lang ilang piraso yung na may sira o may sugat sa likod. So, isa po talaga yan sa ma-encounter natin na problema mga kapatid. Lalo na siguro yung si Blackbird ang kakasta. Ang bigat nun. Malapit na yung mag-17. Tapos ang bata pang ng pabo na yun eh. So, yun po mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo na ito po yung makakaharap natin na problema. Pero sa tingin ko po, ang problema kasi pag nagpakasta sila sa araw na ito, minsan 2 bisis. Tapos sa susunod na araw naman, itong bungi na ito itong bungi. Ito, huli natin. Ito. Nilabas ko ito kahapon, nagpakasta sa umaga, nagpakasta sa hapon. Ngunit ngayon, nang tiningnan ko, ito na, may tama na yung likod. Ayan Ayan, may tama na. So, possible nito, hindi na yan magpapakasta ulit dahil masakit pa yung paa niya yung kanyang likod. Ang problema lang pag tawag dito, na ulitan pa yan, nakastahan, posible nga ikamatay. Pero sa tingin ko hindi na. Kasi mga ilang bisis na kaya nang napakastahan bago nagkasira-sira yung kanyang likod. At natry ko naman na 2 bisis lamang pong nakastahan. Fertile naman po yung itlog. Hindi lang talaga mag 100% pero may napipisa pa rin. 2 bisis lang nakastahan. Napag-aralan na po natin yan. At na-observeran. Ayun, ayos pa naman yung resulta. So, yun po mga kapatid. Siguro puputulan ko na lang ulit ng kuko. Ang dulo ng kuko ng pabo na yan. Or baka yun na pong kanyang tawag dito, yung kanyang tahod. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakasugat yung mga inahin. Gawas na Juro. Gawas. Oh, mahaba na kasi yung kanyang tahid mga kapatid Ayun mahaba na. Baka yun po yung dahilan, puputulan ko na lang. Kasi mahigit sa 1 taon na itong si Juro Nasa mga anong taon? Anong taon na kaya ito? Mukhang 2 taon na ito si Juro Oh, ayun, mukhang 2 taon na po ito. Kaya mahaba na yung kanyang tahid. Ayan Juro. Ang timbang yan ngayon mga kapatid is 10.5. Minsan 11. So hindi po yan masyadong mabigat. Pero ayun, wasak yung likod ng aking mga inahin. Lalo na yung mga dumalaga. Ganyan kasi katahaba yung kanyang tahid Ayan po mga kapatid, ibinahagi ko po sa inyo ang iyong problema ng aking pagpapabo ngayon. So, ayan, reality po yan na mangyayari po talaga sa ating pagpapabo. Pero hindi tayo susuko, gagawan po natin yan ng paraan. Ayan, so walang susuko. So,
Ibinahagi at ipinakita ko lamang po ito sa inyo mga kapatid dahil natitiyak ko po na mangyayari po talaga ito sa larangan ng inyong pagpapabo. Alam ko po, marami pong susunod siguro sa akin na ayun, iiwanan na po yung pag-aalaga ng local turkey kasi maliit. Tandaan nyo pong lagi mga kapatid, yung pagpapabo natin is, ang market po talaga nito is yung pong pangkatay at panglitson. Kung may bibili man sa atin na mga breeder o aalagaan nila, mostly niyan isang bisis lang yung bibili. Pinaka mataas na siguro 3. Ayun na. Kung bibili kasi yan ng 3 piraso, 2 babae, 1 lalaki. Ayan. Sa loob ng 6 na taon, posible na po yung makapag-produce ng sisiw. So, madali lang po pagpaparami. So, yung market natin talaga dito is yun pong pangkatay. Mostly is panglitson, apritada. Ayun, mostly talaga litson. Mas kilala po talaga itong pabo mga kapatid is pagdating po sa litson. Diyan po talaga nangingibabaw yung putahe ng pabo. So, sana po mga kapatid ay ito, may nakuha at may nalaman po kayong problema na aking kinakaharap ngayon sa pagkakataong ito. Malalaki na kasi itong ating inalagaan, so panibagong problema naman yung ating kakaharapin. Ngunit ayun nga, inuulit ko po, hindi po tayo susuko. Sa awa tulong ng Diyos is gagawan po natin ng paraan nang sa ganun ay mapalago po pa po natin yung ating pagpapabo. So ngayon, mayroon po akong mga sisi doon, hindi ko na lang ipapakita sa susunod na pagkakataon na lang. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi pong tandaan ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.